Welcome to Pinoy Cafe. Inihahandog po namin ang totoong kwentong Pinoy. Namayapa ang aking lola na nag-iisa, nag-alaga, naggabay at naging aking magulang. Hindi ko maalala ang itsura ng aking ina sapagkat sanggol pa lang ako, ito ay umalis na ng bahay. Nung nagkaisip ako, naintindihan ko kung bakit siya umalis. Dala ng labis na kahirapan, lalo na sa probinsya kami nakatira. Malayo ang bahay ni Lola sa pinakamalapit na paaralan. Pero sinikap niya na ako ay makapasok at makapag-aral. Na nakatulong din sa bawas gastos na pwedeng pumasok ang mag-aaral nang nakasuot ng tsinelas. Kaya naman ang aking lola madalas na habilin sa akin ay ang mag-aral para hindi maging mangmang. Nagtitinda si Lola ng mga gulay sa palengke. Bago pa sumikat ang araw, umaalis kami sa bahay at kasama ako bilang kanyang katuwang sa pagbuhat ng mga gulay na kanyang ititinda. At pagkatapos, sasabay ako sa kakilala ni Lola na mayroong pedicab na dadaan sa paaralan. Bago pa dumating ang mga truck na magbababa ng mga sariwang gulay, kailangan naroroon na si Lola. At dahil wala sa aking mag-aalaga, palagi akong kasakasama niya. Kapag tapos na ako sa aking klase, maglalakad ako pabalik papuntang palengke dahil sabay naman kami ni Lola umuwi sa hapon. Habang ako ay nag-iintay na matapos ang aking lola sa palengke, may isang dalaga sa katabing pwesto ang nagturo sa aking sumulat, bumasa at maging sa sipnayan. Siya din ang nagturo sa akin sa mga takdang aralin, kaya naman lahat ng mga kailangan kong gagawin ng mga aralin mula sa eskwelahan, lahat ay tapos ko na bago pa kami makauwi sa tahanan. Ang pagturo sa akin ng dalaga ay malaking tulong na maunawaan ko ang mga leksyon sa mga asignatura na hindi ko na kailangang tanungin si Lola hinggil dito. Lalo na grade 3 lamang ang natapos niya na sapat na upang marunong bumasa at sumulat. Na mababasa ko sa kanyang ekspresyon na siya ay nahihiya marahil hindi niya alam o limitado ang kanyang kaalaman. Nung ako ay nagsimulang magsekundarya, si Lola ay nagkaroon ng matinding karamdaman. Kaya naman hindi na niya nakakayanan na gumawa ng mga mabibigat na gawain o ang paglakad ng malayo. Kaya sa murang edad, namasukan akong tagahugas ng plato sa isang kainan na inirekomenda ng kapitbahay namin na pwede kong pasukan para meron akong pambili o panggastos para sa amin ni Lola. Subalit, huling taon ko sa sekundarya, si Lola ay tuluyan na akong iniwan. Napakalungkot, napakasakit sa dibdib, hindi lamang sa nawalan ako ng mahal sa buhay. Mag-isa na lamang ako. Dito pumasok sa isipan ko na sumubok at pumunta ng Maynila upang doon makipagsapalaran. Marami akong kakilala na lumuwas ng syudad upang doon magtrabaho at marahil dito ko makita ang swerte ng aking tagumpay. Mula sa lalawigan ng Mindanao, sumakay ako ng malaking barko. Hindi man madali sa akin ang paglisan, ngunit ang aming barong-barong na sa bawat sulok, naalala ko si Lola at ang lugar ng aking kinalakihan. Hindi ko mapigilan na maluha sa oras na nangungulila ako sa kanya. Ang marinig ang kanyang boses, tawa o ang maging kanyang mga habilin. Ang labis na nakakabinging katahimikan na nababalot sa aking kapaligiran sa tuwing ako ay nangungulila sa aking lola. Napakiramdam ko, ako ay masisiraan ng pag-iisip sa sobrang kalungkutan. Sa edad na 16, nagdesisyon ako na iwan ang lugar na kinalakihan ko at sumama sa mga kakilala ko na nais ding magpunta ng Maynila. Dumating ang araw na ito, isang mataong daungan kung saan naghihintay ang isang malaking barko ng mga pasahero. At isa ako sa mga pasaherong sasakay sa unang pagkakataon. Bitbit ang isang maliit na bag, dala ang aking kaunting gamit.
na may kahalong kaba, determinasyon at pag-asa habang lumalakad ako pasakay ng barko. Narinig ko ang malakas na busina na nangangahulugang magsisimula ng umandar ito. Nagtungo ako sa deck ng barko at tumayo sa gilid kung saan tanaw ko ang walang hanggang dulo ng dagat at langit. Kahit na maingay ang aking paligid mula sa hampas ng alon, ibon at mga boses ng pasahero, ngunit ang tunog ng tibok ng aking puso ay malinaw kong naririnig habang ilang paulit-ulit na lumalangoy ang mga salitang bagong lugar, bagong pasimula at bagong buhay. Paalam po, Lola. Hanggang sa hindi ko na namalayan na pumatak ang luha ko nung tumanaw ako muli sa daungan, ngunit hindi ko na ito matanaw. Na senyales na wala ng balikan at maging matatag sa anumang pagsubok na aking harapin. Ang aming paglalakbay na halos 2 araw ay nagwakas at nakarating kami sa daungan ng Maynila. Kasama ako sa mga natanggap bilang tendera sa Divisoria bago pa ako makarating dito, na meron ng trabahong naghihintay sa akin, lalo na sa aking edad. Sanay akong magtinda kahit pa noong bata pa lamang ako, pero sa pagkakataong ito, mga damit at accessories ang aming itinitinda. Sa bawat araw na lumilipas, mula sa paghahanda ng paninda, paglilinis at pagsigaw ng "Bili na kayo mga suki" na nakangiti. Para sa akin, itinuturing ko itong bagong pag-asa gaya ng pagsikat ng araw upang mapalitan ng liwanag ang dilim. Hanggang sa isang araw, dito ko nakilala si Efren. Siya ay isa sa mga bagong nagdi-deliver ng mga paninda sa pwestong binabantayan ko. Napansin ko siya dahil sa laki ng kanyang boses. Pareho ng probinsya pero magkaibang bayan. Hindi lamang yan, magkaedad at pareho din kaming ulila. Natagpuan namin ang isa't isa bilang magkaramay, kaya madali kaming naging magkaibigan. Minsan, dinadalhan niya ako ng soft drinks, tinapay o candy at ganoon din ako sa kanya. Sa mga araw na pareho kaming walang pasok, marami ang pasyalan na hindi kailangan gumastos ng malaki at madalas kami ay magtungo sa park. Kumakain ng tokneneng habang nakatanaw sa dagat at pinagmamasdan ang mga sasakyang pandagat na dumadaan dito. Sumapit ang kaarawan ni Efren at dahil limitado lamang ang aming mga salapi, inimbitahan niya ako na ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa Manila Bay at doon kumain. Bumili kami ng balot ng pansit at malamig na inumin. Magkatabi kaming nakaupo sa gilid habang nakalaylay ang aming mga paa sa ibabaw ng tubig. Ang banayad at marahang hampas ng alon habang papalubog ang araw na nangingibabaw ang kulay ng matingkad na kahel sa dulo ng karagatan. Raya, ang ganda ng tanawin parang larawan na nakadisplay sa museo at ang refleksyon ng kulay ay mas lalong kumukutitap na parang maliliit na bituin. Wika ni Efren. "Niyan, parang tula sa libro ang winika mo," sagot ko ng nakangiti. Nagdala lang siguro ng ganda ng tanawin, lalo na kaarawan ko din ngayon at ikaw ang kasama ko. Tugon niya. Alam mo, madalas kong mapanaginipan na kapag nakatanaw ako sa dagat, iniimahe ko na naglalayag ako patungo kung saan maliwanag ang sikat ng araw habang ang mga alalahanin ko sa mundo ay sumasama sa along dumadaan kasabay nitong naglaho. Dagdag niya. Kahit sino naman siguro, ganoon din ang gusto, lalo na sa katulad natin na maraming pangamba dahil sa kakulangan sa salapi. Pero alam mo, aaminin ko, gusto ko din magtungo sa lugar kung saan malaya ako sa mga alalahanin. Wika ko. Itinuon nito ang atensyon sa akin at nagsalita. Paano kung tayong dalawa ang maglayag, Raya? Saan mo gusto? Ipinikit ko ang aking mga mata.
Nagsimulang paganahin ang aking isipan at inimahe ang lugar kung saan ko nais tuklasin at lakbayin. Ang maingay kong kapaligiran ay unti-unting napapalitan ng katahimikan habang hawak ang plastik ng gulamang malamig na inumin. Sabay huminga ako ng malalim at nagsalita ng, Ang madalas kong iniimahe kahit noong nabubuhay pa ang aking lola ay isang magandang tahanan na katulad ng mga nakikita ko sa telebisyon. 2 o 3 palapag na merong azotea sa ikalawang palapag na matatanaw mo ang kalsada o ang mga taong dumaraan. At sa ikatlong palapag, meron namang malawak na rooftop na maaari kong lagyan o disenyohan ng maraming klase ng halaman na prutas, gulay at maging bulaklak. Hindi mawawala sa aking munting hardin ang paboritong halaman ni Lola na sanggumay. Gusto ko din ng maraming ilaw o maliwanag na bombilya upang nang sa gabi ay maliwanag pa din. Dahil noon sa probinsya, kasera lamang ang aming gamit. At syempre, hindi mawawala ang salapi. Salapi na sapat na mabili ang gusto o nais natin na hindi na nagkakandakuba para lang kumita. Yan ang nais kong patunguhan kung ako ay maglalayag gamit ang sasakyang pandagat. Wow, ang ganda at simple. Maiksing sagot ni Efren at kinuha ang aking kamay at humarap sa akin. Raya, kung iyong mamarapatin at bibigyan ako ng pagkakataon. Nabatid ko mang hindi magiging madali ang daan upang tuluyan natin marating ang daungan ng ating paglalayag patungo sa ating pangarap. Nais kong hingin ang iyong puso at pangakong mamahalin ka ng tapat at pagsisikapang matupad ang lahat ng ito. Ikaw, ano sa palagay mo? Dagdag niya. Sa totoo lang, meron na akong nararamdaman sa kanya. Hindi ko lamang maamin sapagkat natatakot akong mabigo o masaktan. Na ayaw kong makaramdam ng hapdi o kirot sa aking puso. Na masaya na ako na may karamay at kaibigan. At hindi ko inaakala na sa paglipas ng panahon na kami ay pinagtagpo at ngayon pareho na kaming may nararamdaman sa isa't isa. Sa labis na tuwa, ang mga luha ko ay nauna nang pumatak at itinango ang aking ulo na nangangahulugang sumasang-ayon ako sa kanyang sinabi. Magmula ng araw na iyon, ang pagsisimula ng kabanata ng aming buhay bilang magkasintahan. 2 nilalang na napadpad sa syudad, parehong ulila, parehong salat, na naging sandalan ang isa't isa mula sa pagiging magkaibigan hanggang sa naging magsing-irog. Wala pang 1 linggo, nagdesisyon kaming umupa ng tahanan sa isang masikip na iskinita sa lungsod. Sa hakbang na ito, ang laki ng aking pag-asa na katuwang si Efren, matutupad namin ang aming pangarap. Bukod sa trabaho niyang pagdideliver ng mga produktong itinitinda sa Divisoria, sa araw na wala naman siyang delivery, sumasideline siya na pumasada ng pedicab na gumigising siya bago pa man sumikat ang araw upang simulan ang kanyang mahabang araw ng pasada. Sa gabi, kada siya ay umuuwi, kitang-kita sa kanyang itsura ang labis na pagod, pawis. Gayunpaman, hindi nawawala ang pag-uwi niya sa akin ng pasalubong, ang itlog pugo o tokneneng na may kasamang malamig na sagot gulaman na pinagsasaluhan naming dalawa at nag-uusap ng mga bagay na ginawa namin nung araw na iyon. Sa bawat pagsubok na dumarating at mga araw na lumilipas, akala ko okay ako. Akala ko mas lalo lamang titibay ang aming samahan at maging ang aking pagmamahal na hindi ko alintana na hayaang magpadaig sa kahirapan. Na sa halip, na gamitin itong inspirasyon upang lalo pang magsumikap at mangarap. Subalit, taliwas ang nararamdaman ko hinggil dito. Na sa paglipas ng panahon, unti-unti akong naiirita
nawawala ng gana, napakiramdam ko, hindi kailanman maibibigay ni Efren ang pangarap namin para sa aming dalawa. Nawala itong patutunguhan, natatanda kaming ganoon, na ipinanganak na salat, mamamaya pa ding salat. At dahil ito ang labis kong pinagkakaabalahan, hindi ko na napapahalagahan ang kanyang sakripisyo. Baka sa mukha ko ang pagkairita, pagkainis, na sa tuwing ako ay kanyang tatanungin kung bakit ganoon ang aking ekspresyon, ginagamit ko lamang na dahilan ang mga namimili sa tindahan. Ang isipan kong lulong at uhaw na makaahon nung meron akong nakilalang ibang lalaki na nagkaroon ng interes sa akin na dihamak na merong salapi kaysa kay Efren. Hindi ako nagdalawang isip na patulan ito. Lalo na nung makaranas akong makakain sa isang kainan sa loob ng isang mall na may aircon at hindi karinderya. Ang makanood ng sine, ang makasakay sa loob ng sasakyan, at ang makapasok sa isang hotel na habang nararanasan ko ito, ang saya ng aking isipan ay labis na nag-uumapaw. Batid kong marami sa inyo ang may isip na ako ay mababaw, na mas nanaig na gawin ko ang pagtatalusira upang makamta ng aking nais, na hindi ko inisip na ako mismo ang pumutol ng aking pangako at sinira ang aming samahan na madaling ipinagpalit si Efren sa iba. Nung dumating ang araw na pinangakuan ako ng bago kong karelasyon ng engrandeng kasal, buhay prinsesa at maginhawa, hindi ko na kailangan mag-isip at agad akong sumama sa kanya. Bukod sa kasalanan kong pagtaksil kay Efren, hindi ko din siya maharap ng personal upang makipaghiwalay ng maayos. Hindi ko kayang makita ang kanyang reaksyon, kaya minabuti kong mag-alsa balutan habang siya ay nasa trabaho. Kinagabihang iyon, nakatanggap ako ng maraming tawag mula sa kanya na hindi ko magawang masagot. Kaya naman, nagpadala ako ng text message at sinabing, "Pasensya ka na Efren, pero hindi ko na mahintay ang pangako mo sa akin. Nakahanap na ako ng iba. Huwag mo na akong antayin. At hiling ko, sana balang araw, maghilom ang sugat sa puso mo at ikaw ay maging masaya. Paalam Efren." Pagkasend ko ng text na iyon, nakatanggap akong muli ng tawag mula sa kanya. Kaya naman, nagdesisyon akong patayin ang cellphone at magpalit ng numero. Sa pagdaan ng mga araw, ang masasaya at maginhawa kong buhay ay biglang naglaho at ang katangian ng bago kong karelasyon, ang kanyang ngiti, maamong pananalita at ang mga magagandang regalo at luho na tuluyan nang nawala. Isang umaga, habang ako ay naghahain ng almusal, hindi ko sinasadyang mabasag ang basong hawak ko. Ang akala ko dahil sa aksidente ko itong nabitawan at baso lamang iyon, hindi ito magiging malaking issue. Ngunit ako ay kanyang sinigawang, Mo? Bakit hindi ka nag-iingat?" "Hindi ko naman sinasadya," bigla kong sagot. Nang bigla akong nakarinig ng pak, isang malutong at masakit na sampal sa aking muka. "At sumasagot ka pa?" wika niya nang nanggagalaiti. "Siguraduhin mong wala ni katiting na alikabok sa bahay, kung hindi malilintikan ka sa akin," dagdag niya, sabay umalis. Hindi ko maiwasang maikumpara siya kay Efren dahil ni minsan hindi ako nakaranas ng ganitong trato. Hindi ko lubos na maisip na ang kilos at desisyon kong ito ay pinagsisisihan ko ng labis. Ang sampal na iyon ay nasundan pa ng maraming beses na mas lalo pa itong naging malala na umabot pa sa mas masahol sa sampal. Sa bawat araw na lumilipas, ang bagong sugat o pasa na natatamo ko mula sa kanyang pagmamaltrato ay labis-labis na pagdurusa hanggang sa tuluyan na siyang magsawa
At sa 2 taong kami ay magkasama, dito na niya ako pinalayas ng kanyang tahanan. Walang sariling gamit, walang ipon. Natagpuan ko ang sarili ko na palaboy-laboy sa kalsada. Hindi ko inaasahan na ito ang magiging kapalaran ko. Ang pagiging uhaw ko sa salapi, ang pagkasilaw ko sa mga magagandang bagay, ito ang naging kapalit. Ang bugbog na katawan at ang pinsalang epekto nito sa aking isipan na mas lalo pang bumaba ang tingin at kumpiyansa ko sa aking sarili. Na ipinagtabuyan, binaliwala o hindi ko pinahalagahan ang mga bagay nung kapiling ko si Efren. Ito na ang naging kabayaran ko sa kasamaang ginawa ko sa kanya. Wala akong magawa kundi tanggapin ang kapalarang ito at magpatuloy huminga. Sa isip ko, wala akong karapatang mangarap. Wala akong karapatang magreklamo sapagkat ako ang may kasalanan sa kapalaran ko ngayon. Nagpatuloy ang ganito kong buhay at sa 1 dekada na lumipas, ang trabaho ko ay hindi pa rin nagbago at nagtitinda pa rin. Nakatulad ng hanap buhay noon ni Lola na isang tindera ng mga gulay sa palengke. Ito lamang ang tumagal kong hanap buhay dahil hindi ako matanggap sa mga magaganda o malaking kumpanya gaya ng hotel bilang tagalinis, waitress sa isang kainan o ang maging sales lady na nakasuot ng uniforme. Marahil dahil laki ako sa palengke, kaya ito din ang binagsakan kong propesyon. Bukod sa pagtitinda sa umaga sa palengke, pinaglalako din ako ng amo ko gamit ang maliit na pedicab na mga gulay sa hapon upang makapagdagdag kita. Hanggang isang araw sa aking paglalako, hindi ako maaaring magkamali na parang nakita ko si Efren. Nakasuot ng puting polo at may necktie ito. Sa aking pagkataranta, agad akong nagtago. Hindi ko mapigilang mahiya sa ginawa ko at ang labis kong pagsisisi na nadama. Hindi ko mapigilang maluhang muli nung makita ko ang kanyang suot na mula sa tsinelas, ordinaryong t-shirt, siya ay nakasuot na ng magandang damit na tila ba gumaan ang kanyang buhay. Na sa kabila ng kirot at sugat sa kanyang puso, nagawa niyang ayusin ang kanyang buhay na marahil ito ang binigay sa kanya ng kapalaran, ang swerte sa buhay habang ako ay kamalasan. Sa isip ko, nais kong makibalita o mga musta pero wala akong mukhang maihaharap. Lumabas ako sa aking pagkakatago. Nung hindi ko na siya matanaw, iniwasan ko na ang lugar na iyon na maglako upang hindi mag-cruise ang aming landas. Sa aking pagpapatuloy na maglako sa ibang lugar, merong lalaking lumapit sa akin na may pag-aari ng malaking karinderya at binili niya lahat ang mga gulay kong paninda. At inalok din ako na nais niyang kumuha sa akin ng mga gulay na sariwa para sa kanyang sangkap. Sa kasunduang ito, hindi ko na kinailangan pang maglako at maglibot sa mga lugar. Bagay na nagpagaan ng aking gawain at ikinatuwa ng aking amo. At syempre, nagkaroon din ako ng extra dahil meron din akong natanggap na tip. Sa pamamagitan nito, nagkaroon ako ng ekstrang salapi. Hindi na ako kinakapo sa lahat ng aking bayarin. Mas napagaan din nito ang aking trabaho at nakakapagpahinga na ako ng mas maaga. Hindi ko man kilala ang lalaking iyon pero labis akong nagpapasalamat sa kanya at sa kanyang misis sapagkat sila ang dahilan na nagkaroon ng permanenteng suki ang aking amo at ang kanilang rekomendasyon sa iba pang kainan na kakilala niya. Sa pamamagitan nito, nagkaroon ako ng ideya na imbes na maglibot sa mga individual na mamimili, ay dumiretso sa mga may-ari ng karinderya at mga kainan na naging dahilan na mas lalo pang nadagdagan ang aking kita na nakatulong upang ako ay makaipon. Nakalipat ako sa isang mas maayos-ayos na tahanan na hindi mabaho ang kapaligiran at hindi din madaling masira ang pader na gawa sa plywood. Kasabayan nito,
Mas lalo din akong napalapit sa Panginoon at tumatag ang aking pananalig na naisip kong paraan na panata at sumisimbolo na labis kong pinagsisisihan ang aking mga ginawa. Na sa pamamagitan nito, unti-unti ko nang maayos ang aking sarili. Higit sa lahat, natuto akong maging kontento. Marami pa rin namang kakulangan. Pero ang makakain ng maayos, merong masarap na tulugan, at tahanang tinitirhan ay maayos na kung ikukumpara ko ang buhay ko noon. Nagsimula sa pagiging kontento hanggang sa natutunan ko ding pahalagahan ang mga bagay at hindi na muling naghangad ng kung ano ang wala, lalo na hindi naman abot ng aking bulsa. Batid kong hindi perpekto, pero ako ay nakatayong muling mag-isa. Araw ng ika-29 na taon kong kaarawan. Nagdesisyon akong kumain ng pansit sa karinderyang sinusuplayan ko ng gulay. Naisip ko na itong kaarawan ko ay masaya at mas mainam na kumain ng pansit na merong nakikitang ibang mga tao na kumakain sa paligid. Marahil ang pagpapalaga at pagiging kontento, mas lalo kong na-appreciate ang mga bagay-bagay kahit pa ito ay maliit. At dahil sa aking bagong pananaw at pagiging positibo, na naging magandang impluwensya ito sa aking ugali, aura at ekspresyon ng mukha. Marahil mas nakikita ng tao na ako ay totoo at masaya, kaya naman ganoon din ang natatanggap kong trato mula sa kanila. Binati ako ng nakangiti ng may-ari ng karinderya at nung inihain niya ang aking order, "O ito, libre ko na itong liempo. Regalo ko sa kaarawan mo. Happy birthday!" Masigla niyang wika. "Wow! Salamat po! Maraming salamat po!" Wika ko ng may taos-pusong pasasalamat. At tumango ang may-ari at bumalik upang asikasuhin ang iba pang mga kanyang suki doon. Ipinikit ko ang aking mga mata, nagdasal at nagpasalamat sa magandang taong bigay niya at mga biyaya. At nung pagmulat ko, ako ay napanganga dahil may isang taong nakaupo sa tapat ng aking mesa hanggang sa ang aking paningin ay nanlabo sa kadahilan ng namuo ang aking luha na pumapatak na parang ulan. At ako ay yumuko at marahang winika ang, "Patawad, Efren." 2 salita na matagal ko nang nais sabihin at nung mga sandaling iyon, hindi ako makapaniwala na nasabi ko sa kanya iyon. Gusto ko pang dugtungan ang mga salita, ngunit tila ba wala ni isang salita akong maisip na tila biglang nagblangko ang aking utak at tumigil pansamantala sa pag-andar. At ang tanging nagawa ko lamang ay ang tumangis. Sa tagal ng panahon na ilang beses pinaulit-ulit ang senaryong ito, tanggap ko na hindi niya ako mapapatawad. Basta ang mahalaga ay nakahingi ako sa kanya ng paumanhin na makita niya na pinagsisihan at pinagdusahan ko ang mga maling desisyon ko noon. Na ako ay isang dalagang hunghang at nagpadala sa tukso ng salapi. "Happy birthday, Raya!" Sagot niya sabay hinawakan ang aking kamay. Ngunit hindi ko siya magawang tingnan sa mata sapagkat nilalamon ako ng labis na kahihiyan. "Salamat at ramdam ko ang sinseridad sa paghingi mo ng tawad." Tugon niya at narinig ko siyang huminga ng malalim at nagpatuloy sa pagsasalita. "Alam mo, nasaktan ako noon ng labis. Hindi ko mailarawan ang galit at suklam na nararamdaman ko. At ilang beses kong pinaulit-ulit na tinanong sa sarili ko kung bakit mo iyon nagawa. Kaya naman bilang paghihiganti, nais kong magsikap ng doble o triple upang makita at pagsisihan mo ng labis ang pag-iwan mo sa akin. Dito ako nagdesisyong mag-aral muli at natuklasan ko na merong vocational courses na naging tulay upang ako ay matanggap bilang crew sa isang malaking barko. At dito nagsimula na gumanda ang buhay ko. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang paghihiganti ko ay unti-unti nang nawala at napalitan ng salamat. Salamat, Raya, dahil kung hindi mo ako iniwan, marahil
delivery boy pa din ako. Marahil, pedicab o tricycle driver lamang ako. Kung ano ang narating ko, ikaw ang ginamit kong motibasyon upang marating ito. Gaya ng mga barkong nakikita natin noon sa daungan. At sa tagal ng panahon, nung araw na iyon, bigla kitang nakita. Na akala ko, galit ang nararamdaman ko sa puso ko. Ngunit, biglang nadurog ang puso ko dahil sa itsura at hanap buhay mo na mukhang hindi ka pinabura ng kapalaran. Kaya naman ako ay labis na naawa. Sa totoo lang, nakita kitang nagtago, pero umasta lamang akong hindi kita nakita. Kaklase ko noon ang may-ari ng karinderyang ito. At nakiusap ako na kung maaari sa'yo bumili ng mga gulay. Maniwala ka sa hindi, ilang beses kong pinigilan ang sarili ko na kausapin ka. At ngayong nandito ako sa kaarawan mo, hindi ko na pinalampas pa ang pagkakataon. Sa mga sandaling iyon, hindi ko na napigilang humagulgol. Labis na hagulgol na maging ang mga ibang kumakain ay napatingin na rin sa aming gawi. At ang tanging lumalabas lamang sa bibig ko ay paulit-ulit habang umiiyak na winiwika ang mga salitang, "Patawad, patawarin mo ako, patawad." Nagahalong luwag sa dibdib, saya, gulat at ang nawakasang malulang pighating dala-dala ko ay sabay-sabay kong nararamdaman. Matapos kong kumalma, natuklasan kong si Efren ay hindi pa kasal at wala ding nobya simula noong nagkahiwalay kami. Inamin din niyang hanggang ngayon, meron pa din siyang pagtingin sa akin at ang pagmamahal na iyon ay hindi daw tuluyang nawala. Hindi man kami o magkarelasyon, pero nagkaroon kaming muli ng ugnayan at ngayon ay magkaibigan. Hindi ko magawang sagutin ang kanyang katanungan, hindi dahil sa wala akong tiwala sa kanya, bagkus wala pa akong tiwala sa sarili ko. Natatakot ako na bandang huli, ako ay muling magkamali. Na bago ko ibigay ang aking sagot, nais kong makasiguro ng 100% sa sarili ko na ako ay handa na makipagrelasyon muli sa kanya. Sa dami ng aking pagkakamali, nais ko munang pagtuunan ang aking sarili. Nais kong magtagumpay at merong mapatunayan na kaya ko ding maabot ang kaginhawahan sa pamamagitan ng pagkayod at pagtiyaga gamit ang aking sarili na hindi dumedepende sa iba. Na kung kayang umahon ni Efren, kayang-kaya ko din itong gawin. Marahil, kapag dumating na ang oras na iyon, dito ko palang masasagot ang tanong ni Efren. Tutal naman sa tingin ko, may oras pa. At ayaw kong sayangin ang pangalawang pagkakataong ibinigay sa akin ng tadhana. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Maaari niyo po ring bisitahin ang pangalawa po naming channel na Pinoy Cafe Shorts. Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe everyone. God bless you. Bye! Comments of the day. April Spindler, Ricardo Reyes, Mariano Poles. Humihingi po ako sa inyo ng paumanhin sa mga ilang beses na liban na wala pong upload ang aming channel sa kadahilan ng ako po, ang inyong writer at narrator ay kasalukuyang ginagawa ang disertasyon upang makapagtapos po ako ngayong taon sa kursong doctorate degree na aking pinag-aaralan. Sisikapin ko pa din pong makapag-upload at kung meron pong pagkakataon na nagkaroon po akong muli ng pagliban, ako po ay labis na humihingi ng paumanhin. Maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay, pagsuporta at pag-unawa. God bless po!